Mga bagay na kailangan mong makita sa isang lalaki para masabi mo na pang forever na siya. Kung gusto mo ng ganitong klase ng love advice at gusto mo ng mga topic na tungkol sa buhay pag-ibig, isa lang hinihiling ko palagi sa inyo. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang kamamay natin dyan, mga viewers and subscribers na gustong matulungan, okay, ng ating mga videong ginagawa. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-like mo na rin ang ating videong ito for more video and tips tungkol sa pag-ibig. So huwag natin masyadong patagalin pa mga kamamay. Ano nga ba yung mga katangian o mga signs na dapat mong makita sa isang lalaki para masabi mo na pang forever ang kanyang pag-ibig sa iyo? So number 1, hindi kanya iniiwan kahit meron kang mabigat na suliranin. Yes mga kamamay, isa to sa palatandaan na ang isang lalaki ay seryoso, ang isang lalaki ay forever ang tingin niya sa pag-ibig mo. Hindi kanya iniiwan kahit na nasa bagsak na sitwasyon ang inyong relasyon o kahit na nasa bagsak na sitwasyon ang sarili mo. Ang isang totoo at tunay na lalaki at seryoso sa pag-ibig pagdating sa iyo, hindi niya iniisip yung mga problemang dumarating sa buhay mo. Para sa kanya, kung ano yung problema mo, problema niya rin niya. Kaya obligasyon niya na tulungan ka kasi iisa kayo sa isang relasyon. Ganyan ang katangian ng isang totoo at tunay at wagas kong magmahal na lalaki sa isang babae. Hindi ka iniiwan sa mabibigat mong suliranin sa iyong buhay. So number 2, handa siyang magbago para sa iyo. Tandaan, magkaiba yung binabago mo ang lalaki kaysa sa kusa siyang nagbabago para sa iyo. Kapag kamahal ka ng isang lalaki, siya mismo yung kusang magbabago ng kanyang sarili para maging fit para sa iyo. Bilang isang lalaki, okay, handa niyang alisin yung mga masasama, yung mga hindi magandang ugali niya sa isang relasyon para sa ganon, maging okay kayong dalawa. Kasi kapag hindi siya nag-adjust, hindi siya nagbago, possible mawala ka sa buhay niya. At kapag nawala ka at hinayaan niya na mawala ka sa buhay niya, ibig sabihin nun, hindi ka niya totoong mahal. Pero kung ang isang lalaki ay binabago niya ang kanyang sarili base sa mga ayaw mo, base sa mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa inyong relasyon, kusa niya itong inaalis sa kanyang sarili. At para masabi mo na panghabang buhay o pang forever talaga ang isang lalaki, binabago niya ang sarili niya para sa iyo. So number 3, meron siyang plano para sa inyo. Oo mga kamamay, isa po ito sa talagang katangian ng isang lalaki na talagang pang-forever, talagang panghabang buhay ang pag-ibig at pagtingin sa iyo. Hindi pa man kayo kinakasal, hindi mo pa man siya sinasagot, pero yung kanyang mga plano pagdating sa inyong magiging relasyon, pagdating sa inyong magiging pamilya, pagdating sa inyong pagiging iisang dibdib. So nandyan na, nakaset na, meron siyang tinitingnan, meron siyang tinatanaw na pupuntahan ng inyong relasyon. Ganyan ang motibasyon ng isang totoong nagmamahal na lalaki. Kailangan meron siyang plano pagdating sa inyong relasyon. Kabaligtaran ng mga lalaki na kapag ka tinanong mo, anong plano mo? Pakakasalan mo ba ako? Anong plano mo? Magtatrabaho ka pa ba? Anong plano mo? Ngayon buntis na ako. Hindi sila makasagot. Wala silang maibigay na okay, na matinong sagot sa inyo. Kapag kaganyan mga kamamayang isang lalaki, tapos ang mga sagot niya palagi sa inyo, bahala na, ang mahalaga ganito. Hindi ganyan mga kamamay. Ang isang lalaki na talagang magandang intensyon sa inyo, talagang gusto kayong makasama sa panghabang buhay, meron siyang plano, meron siyang sinusunod na guide sa kanyang buhay para mapaayos kayo, para mapaginhawa kayo, para mapagaling kayo. Pero kung makikilala niyong mga lalaki is si bahala na, ang mahalaga, kumakain pa naman tayo, bukas na lang natin isipin, sigurado ako mga kamamay. Okay, napilitan lang yan. At hindi sila naghahangad ng mas maayos, magandang buhay para sa inyo. Kaya mga kamamay, kung kayo is pipili ng lalaking makakasama nyo sa inyong buhay, sa inyong
sa inyong relasyon. Kailangan mga kamamay, tingnan ninyo kung meron siyang plano pagdating sa inyo, kung meron siyang magandang ginagawa para sa inyong relasyon. So kung hindi niyo pa man sila makitahan ngayon, at least meron siyang pinaplanong, okay, balang araw, ganito, ganyan, okay pa rin yun. Pero kung talagang ngayon, nakikita nyo yung mga asawa nyo, yung mga partner nyo, batugan, hindi nagtatrabaho, kayo pa ang bumubuhay. Mga kamamay, hindi tama yon. Okay? Hindi tama na kayo yung naghihirap tapos yung lalaki, pasarap lang, patambay-tambay, pasugal-sugal, pabisyo-bisyo. Di ba mga kamamay, kapag ka sila is walang plano sa buhay na mag-ayos, sigurado ako pati yung magiging anak ninyo, pati yung magiging relasyon ninyo, magulo rin. Kaya bilang isang lalaki na nandito sa harap ninyo ngayon, na nagpapayo at nag-a-advise, kung gusto mo na guminhawa ang buhay mo, gumanda ang inyong kinabukasan, please lang, pumili kayo, kilalanin ninyo hanggat maaari ang isang lalaki. Huwag puro, ay gwapo, okay na yan. Ay macho, okay na yan. Huwag ganun mga kamamay. Maging practical na tayo ngayon. Hindi mahalaga ang itsura. Ang kailangan nyo ay meron silang plano para sa pamilya mo, plano para sa iyo, plano para maging maginhawa ang inyong buhay. Yan ang mahalaga. Yung itsura, yung gwapo, yung macho, bonus na lang yan mga kamamay. Bonus na lang yan. Huwag sanang bonus kaagad ang hanapin ninyo every time na makakakilala kayo ng isang lalaki. Hindi tama yon. Baka sa huli pagsisihan ninyo. Dahil tumingin kayo sa panlabas na anyo, tumingin kayo sa pisikal na kaanyuan ng isang lalaki. Kaya ako ngayon dito, mariin kong sinasabi sa inyo mga kamamay, mahalaga na maging practical kayo. Bigas ang kailangan nyo, bahay ang kailangan nyo. Oo, given na yung pagmamahal, pero wag nyo sanang maging unang priority yung panlabas na anyo ng isang tao, ng isang lalaki. Kasi sa bandang huli, may iwanan din ang itsura, mawawala din ang kagwapuhan, mawawala din ang kamatsyuhan. Walang temporary dito, kaya piliin nyo talaga mga kamamay, mga lalaking may plano sa buhay. Alright? So next, iniingatan niya yung tiwala mo na ibinigay sa kanya. Yes mga kamamay, bilang isang matinong lalaki, bilang isang pampurever na qualities ng isang lalaki, pilit niya na iniingatan yung tiwala mong ibinigay sa kanya. For example, tiwala ka sa kanya na hindi siya mambababae. Tiwala ka sa kanya na nandoon yung kakayahan ng isang lalaki na kaya niyang gawin ang isang bagay. Well, yan yung isang tangian ng isang lalaki talaga na pampurever. Yung tipong iniingatan niya yung tiwala, yung expectation mo para sa kanya, talagang qualities yan, goods yan pagdating sa isang lalaki. Hindi niya sinisira ito kasi para sa kanya, pag sinira niya yung tiwala na binigay mo sa kanya, masasaktan ka, magbabago ka. Baka possible pa nito, hindi mo na maibalik yung tiwala mo sa kanya. Kaya bilang isang matino, bilang isang pang-forever na lalaki, bilang isang panghabang buhay na lalaki, iniingatan niya yung tiwala mo na ibinigay mo sa kanya. Ganyan ang isang kalidad, ganyan ang isang quality ng isang seryoso at maayos na lalaki. So next, itinutuwid ka niya sa tamang landas. Oo mga girls, wag sana kayong magagalit at maiinis, magtatampo, magtatarim ng sama ng loob sa isang lalaki kung itinatama ka niya sa mga maling ginagawa mo. Okay? For example, masyado ka nang na-expose sa pagsusugal. Nasanay ka sa pamilya mo na palagi silang nagsusugal, kaya nahawa ka na rin. Akala mo okay lang yung pagsusugal? Akala mo okay lang yung pag-ungkot mo ng maghapon sa isang pwesto na kasama sila habang nagsusugal? Well, sasabihin mo sa isang lalaki, sabihin mo sa partner mo, nasanay na naman ako na ganito ako ganito na talaga ako. Kita mo naman nung kinuha mo ako sa aking pamilya, nagsusugal na ako. Ngayon nga, binabawasan ko na 6 hours na lang ako nagsusugal, hindi na kagaya ng dati, nagbabago naman ako para sa'yo. Hayaan mo naman ako. Hindi tama yon. Sa tingin nyo mga kamamay, bilang isang babaeng may asawa, pinipilit, inuunan nyo pa rin ang pagsusugal kaysa sa pamilya mo? Hindi na okay ang inyong relasyon ng asawa mo. Nagagalit na siya sa'yo. Tapos kayo pa yung nagiging matigas dahil sabi mo, nasanay ka sa pamilya mo na hinahayaan ka magsugal. Well, hindi naman tama yon.
Okay? Iba yung pamilya mo sa pamilya mo ngayon. Iba ang rules nila sa rules ninyo ngayon. Babae ka, kaya kailangan ikaw dapat ang sumunod. Hindi ikaw ang dapat magmatigas. Kung alam mong nasa mali ka, sumunod ka na lamang. Kung sa tingin mo, pinagsasabihan ka ng asawa mo na hindi tama magsugal, sumunod ka naman. Hindi yung ikaw pa yung nagmamatigas, ikaw pa yung nagpapaliwanag, at ikaw pa yung mariin na nagsasabi sa kanya na hindi mo siya dapat pakialaman. Tandaan mo, mag-asawa kayo, at kung ano ka, ganun din siya. Kung ano pinapakita mo sa ibang tao, ganun din ang nakikita sa kanya ng ibang tao. Kaya bilang isang babae, bilang isang wais na babae, pakita mo rin naman sa iyong partner na talagang mapagkakatiwalaan ka, na talagang babae kang may respeto sa sarili mo, babae kang dapat hangaan at tularan, hindi yung ikaw pa yung nagpapasunod sa lalaki sa inyong relasyon kahit mali naman yung mga sinasabi mo. Isa lang naman ang gusto kong linawin dito mga kamamaye. Kailangan sumunod ka sa isang lalaki kung alam mong itinatama ka niya sa tamang landas. Ganyan ang isang lalaking mayroong concern at pagmamahal sa inyo. Panghabang buhay at pang forever ang pag-ibig sa inyo. Tinatama ka nila sa mga bagay na mali mong ginagawa. Tinatama ka nila sa tamang landas ng iyong buhay. So next, hindi niya hinahayaan na malungkot ka sa poder niya. Oo. For example, sinagot mo na nga yung isang lalaki. Sinagot mo na siya sa hinaba-haba ng panliligaw. Umabot din ng 3 taon ng panliligaw at ngayon mo lang siya sinagot. Well, kapag ka nasa relasyon na kayo, hindi ka niya hinahayaan na malungkot. Okay? Hanggat maaari, binibigay niya yung lahat ng bagay na makapagpapasaya sa iyo, wag lamang sobra. Wag lamang pansarili mo na lang ang iniisip mo. For example, naging mag-asawa na kayo. So, best provider ang ginagawa niya. Binibigay niya yung mga pangangailangan mo. Pangangailangan mo ng mga sabon, ng mga mantika o kung ano pa mang pangangailangan mo sa bahay. Sa madaling sabi, handa niyang ibigay yun para sa iyo. Hindi niya hinahayaang maging malungkot ka at palagi na lang kayong nagmumurahan, nagsisigawan sa isang relasyon kasi kulang-kulang ang gamit niyo sa bahay. Wala kayong mantika, wala kayong asin, wala kayong pang-ulam. Di ba? So, bilang isang matinong lalaki, ipinuprovide niya, ibinibigay niya sa iyo yung mga bagay-bagay na gusto mo at pangangailangan mo. Sa madaling sabi, pinapasaya ka niya at hindi ka niya hinahayaan na maging malungkot sa isang relasyon. Example din dito, mag-asawa na kayo. Hindi niya hinahayaan na magselos ka sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Sa madaling sabi, siya na yung gumagawa ng paraan para lumayo sa mga babaeng pinagseselosan mo. Sa mga babaeng hindi mo naman dapat pagselosan pero pinagseselosan mo, siya na lang yung nag-a-adjust para sa iyo. Isa yung quality ng isang lalaki na talagang masasabi mong pang forever, pang habang buhay at kailangan mong ingatan. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ng ilang mga qualities na makikita mo sa isang lalaki na talagang masasabi mong pang forever, pang habang buhay ang kanilang pag-ibig sa inyo. For more video and love advice na kagaya nito at kung nagugustuhan mo, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, yung like button, lagi ko sinasabi, mahalaga yan. Hihingin ko na sa inyo ang isang like para naman sa ganun maging inspired ako sa paggawa pa ng mga love advice na kagaya neto. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Kung may katanungan kayo, lagay nyo lang sa comment section. Pag nabasa ko yan, gawan ko yan ng topic next video. So, paano mga kamamay? Paalam po.